Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa ating virtual classroom para matutunan ang isang aralin ngayong ika-4 na markahan sa Pilipino. At ito ay tungkol sa pagsulat ng script. Ating munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng script. Ang taburi sa manuskrito ng isang audiovisual material na ginagamit sa broadcasting ay tinatawag na script. Ito ay ang nakatitik na bersyon ng mga salitang dapat bigkasin o sabihin. Ginamit ito sa produksyon ng programa. Ito ay naglalaman ng mga mensahe ng programang dapat ipabatid sa mga nakikinig. Napakahalaga nito sapagkat ito ang nagsisilbing gabay sa mga tagaganap o mga tauhan, direktor, taga-ayos ng musika, editor at mga technician. Sa broadcasting, ang nilalaman ng komunikasyon na gagamitin sa media tulad ng radyo ay ilalagay muna sa script bago nila ito sasabihin. Bilang script, ito ay gagamit muna ng print medium. Mula sa format ito, ang script ay gagawing pasalita at gagamitan ng mga tunog. Dahil dito, ang script ay isang transisyon lamang sa pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng radyo. Maririnig lamang ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng radyo kung ano ang nakasulat sa script. Ang script na panradyo ay batay sa tunog. Sa script ng drama, halimbawa, dapat palaging ipakilala ng manunulat ang mga tauhan sa pamamagitan ng kanilang pangalan o patawagan. Sa programang panradyo, kailangang sabihin ng mga tauhan ang lahat ng nangyayari sa eksena dahil hindi naman ito nakikita ng nakikinig. Ito ay upang bigyang kabatiran ang mga nakikinig kung sino ang mga tauhang nagsasalita. Ngayon, atin namang alamin kung ano ang format ng script. Una, gumamit ng maliit na titik sa pagsulat ng dialogo. Ang dialogo ay kung ano ang sasabihin ng mga tauhan. Ikalawa, isulat sa malalaking titik ang musika, epektong pantunog at ang emosyonal na reaksyon ng mga tauhan. Pangatlo, guhitan ang sound effects at music. Pang-apat, hindi lamang ipinakikita ang paggamit ng musika at epektong pantunog, kundi kailangan ding ipakita kung paano gagamitin ang mga ito. Halimbawa, kailangan bang naka-fade under ang musika habang nagsasalita ang isang tauhan? Pag sinabi natin fade under, ito ay hihinaan ang background music habang nagsasalita ang isang tauhan upang marinig ng maayos ang mga salitang binabanggit ng isang tauhan. Panglima, kailangan may dalawang espasyo o double space pagkatapos ng bawat linya sa script kapag may nakinalya o kinomputer. Pang-anim, lagyan ng numero ang bawat linya. Ilagay ang numero sa kaliwang bahagi bago ang unang salita ng linya upang maging madali ang pagwawasto kapag nagre-recording. Itong lahat ay makikita ninyo sa halimbawa na ibibigay ko mamaya o ipapakita sa inyo. Kaya hintay lamang at makinig ng mabuti. Ikapito, ang mga emosyonal na reaksyon o pagubilin ay kailangang isulat sa malaking titik. Kung nais ninyong ang inyong isusulat ninyo na
script ay emosyonal, halimbawa ang isang tauhan ay nagagalit, sasaktan, dapat ito raw ay isulat sa malaking titik dahil may matinding emosyon. Gagamitin ang mga ito upang ipabatid kung paano sasabihin ang mga linya o dialogo ng mga tauhan. Ilagay ang mga ito sa loob ng parenthesis o panaklong at isulat sa malaking titik. Gumamit ng mga terminong madaling naintindihan, hindi yung napakahirap. Sa pagbibigay ng indikasyon kung sino ang nagsasalita at anong uri ng tinig ang maririnig. Pangsyam, isulat sa malaking titik ang posisyon ng mikropono na gagamitin at ilalagay ito sa loob ng panaklong. At pangsampu, maglagay ng tutuldok o colon pagkatapos isulat ang pangalan ng tauhang magsasalita o pagkatapos isulat ang sound effect o music. 11. Sa panibagong pahina ng script, umpisahan ang paglalagay ng numero sa bawat linya. Kagaya na lamang ng halimbawang ito. Pag-aralang mabuti, lahat ng sinabi ko kanina ay makikita ninyo sa halimbawang ito. Pag-aralang mabuti at alalahanin ang mga tuntunin aking ibinigay kanina. Tingnan ninyong mabuti ang mga numero sa gilid at ang music ay nakasulat sa malaking titik. Tingnan rin ninyo ang salitang galit dahil ito ay isang emosyon kaya nakasulat sa malaking titik at ito ay nasa loob ng parenthesis. Fades in, ito ay tumutukoy sa musika o background music. Ang ipapakitang facial expression ng tauhan ay nakasulat rin dito sa script. Kung inyong napapansin, nakasulat sa malaking titik at sa loob ng parenthesis. May iba pang mga dapat tandaan sa pagsulat ng script maliban sa mga nabanggit. Makinig muna ng mabuti. Kapag nagsusulat ng script, pantanghalan man o panradyo, mahalaga na ito ay naaayon sa tuntunin ng pagsulat ng script kagaya ng mga nasabi ko kanina, upang maging mas madali para sa mga kasali sa produksyon na maisagawa ang kanilang trabaho dahil ang script ang nagsisilbing gabay sa kanila. Ngunit huwag ding kalilimutan na lubhang mahalaga rin na bigyang pansin sa pagsulat ng script ang paggamit ng mga salita at mga pangungusap na may kaisahan at pagka-ugnay-ugnay sa pagsulat ng mga dialogo. Masasabi na may kaisahan ang dialogo kung ang linya ay umiikot sa iisang diwa lamang, hindi watak-watak ang ideyang itinatahayag. Ang mga linya o pangungusap ay magkatulong-tulong upang mapalitaw ang kaisipan na nais iparating sa mga tagapanood o tagapakinig. Kapag nagkagayon, maganda ang magiging daloy ng kwento at madaling maintindihan. Dapat din ninyong tandaan ang tuntunin na binasa ko ngayon. Ngayon, inaasahan ko na handa na kayong gawa ng script ang ibong Adar. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!